Sino si Musashi Miyamoto at gaano nga ba kalakas ang karakter na to? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito at tatalakayin na nga rin natin kung ano nga ba ang mga pinagdaanan niya at sino-sino ang mga nakalaban niya sa kanyang buhay. At bago tayo magsimula ay pindutin mo ng follow, subscribe at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa anumang anime reviews sa channel na to. At tara, simulan na natin. Musashi Miyamoto ang kinikilalang pinakamalakas sa kanyang era at siya nga rin ang kinikilala ng mga samurai na pinakamagaling gumamit ng katana o pinakamalakas na samurai na nabuhay sa mundo ng Baki. At ang karakter na rin na ito ay ibinase nga dito sa legendary samurai ng Japan na si Musashi Miyamoto na kung saan may kartada nga itong 61 na laban. Bilang isang legendary samurai ay wala nga itong talo sa kanyang 61 na laban. Kaya nga wag na tayong magulat kung gaano nga ba siya kalakas dito sa anime series na Baki. So simulan na nga natin itong kwento na ito ni Musashi Miyamoto. Si Musashi Miyamoto nga ay patay na matagal na panahon na, ngunit etong si Tokugawa ay narecover nga ang pangangatawan neto ni Musashi Miyamoto at matatawag na nga itong mami sa katagalan ng panahon. At eto namang si Tokugawa ay gusto niyang ibalik etong si Musashi Miyamoto sa modern era para nga makipagbakbakan sa mga malalakas pang fighter tulad ni Yujiro Hanma. Kaya naman gumawa nga ng paraan etong si Tokugawa para nga mabuhay o may balik dito sa modern era etong si Musashi Miyamoto. At nakahanap nga siya ng scientist na willing nga gawin etong gusto niya, na kung saan na-discover nga nila na kaya ngang i-clone etong si Musashi Miyamoto gamit nga etong mga tissue na nasa spine niya. At nang may clone nga etong si Musashi Miyamoto ay nabuhay nga ito sa pamamagitan sa pagtawag ng kaluluwa neto ng kapatid neto ni Mr. Tokugawa na si Sabuko Tokugawa, na kung saan kaya niya nga tumawag ng mga kaluluwa at makipag-usap sa mga spirito. At yun nga etong ginawa niya dito kay Musashi Miyamoto, na kung saan tinawag niya nga ang kaluluwa neto at dun na nga nagbalik etong si Musashi Miyamoto sa modern era, na kung saan pinoses nga ng soul niya etong bagong katawan niya o etong kanyang clone. At dahil nga na-resurrect na etong si Musashi Miyamoto, lahat nga ay nagbalik sa kanya, pati ang kanyang alaala, pati na rin ang kanyang combat skills, na kung saan sobrang OP neto ni Musashi Miyamoto. At sa pagbabalik nga neto ni Musashi Miyamoto sa mundo ay may nag-aabang na sa kanyang mga fighter. Isa na nga dito ang pinakamalakas sa kasalukuyang era na si Yujiro Hanma. At nang magpang-abot nga etong si Musashi Miyamoto at etong si Yujiro Hanma ay dito nga sa kanilang paghaharap ay nakasabay nga etong si Musashi sa lakas neto ni Yujiro. Pati nga etong si Yujiro Hanma ay nagulat nga sa lakas at bilis neto ni Musashi Miyamoto, na kung saan nasugatan pa nga etong si Yujiro Hanma. At matapos nga nila magsukatan ng lakas, etong si Yujiro at etong si Musashi ay magseseryoso na nga sa isang laban na masasabi nating pinakamagandang mangyayari na laban dito sa anime series na Baki, dahil dalawang halimaw ang magtatapat. Ngunit napigilan ito ni Motobe nang hinarangan niya nga etong si Yujiro dito sa paparating na atake neto ni Musashi Miyamoto, na ikinagalit naman neto ni Yujiro Hanma. At kung natuloy nga ang laban ng dalawang halimaw na to ay etong si Yujiro pa rin ang mananalo. Ngunit hindi ganun kadali dahil mahihirapan siya dito kay Musashi Miyamoto dahil overpowered din ang karakter na to. At magtatamo nga etong si Yujiro Hanma ng mga injury dito kay Musashi Miyamoto dahil eto lang si Musashi Miyamoto ang kayang dumamage dito sa demon back neto ni Yujiro Hanma. At nang itinapat nga neto ni Tokugawa etong si Musashi Miyamoto sa pinakamalakas na samurai sa kasalukuyang era ay wala nga nagawa ito kay Musashi Miyamoto dahil bago pa sila magsimula maglaban ay nagsimula na palang kumilos etong si Musashi Miyamoto, na kung saan nagbitaw nga ito ng 7 na slashes at hindi man lang napansin neto ni Tokugawa etong kilos neto ni Musashi Miyamoto, na maski nga etong kasalukuyang pinakamalakas na samurai ay wala nga nagawa dito sa ginawa neto ni Musashi Miyamoto. At nagulat na lang din sa kanyang mga tama. Partida mga bro, etong si Musashi Miyamoto ay wala pang hawak na katana
that time kung saan kamay niya pa nga lang ang kanyang ginamit, ngunit hindi pa nga ito napansin dahil nga sa sobrang bilis neto ni Musashi Miyamoto. At may ginagawa nga ring teknik etong si Musashi Miyamoto kung paano niya nga malalaman kung gaano kalakas ang kanyang makakalaban, na kung saan unang beses niya pa lang itong makita ay gagamitan niya na agad ito ng kanyang bilis, na kung saan pag nakailag ka nga sa kanyang slashes ay dun niya nga masasabi na malakas ka. At yun nga etong nangyari nang unang beses silang magkita ng ating bida na si Baki Hanma, na kung saan nagbitaw nga agad etong si Musashi Miyamoto habang nag-uusap sila. At dun nga nagulat etong si Musashi dahil nga naiwasan neto ni Baki Hanma. Sa pagharap nga neto ni Musashi at neto ni Baki ay naging espada nga ang ating bida, na kung saan hinawakan nga neto ni Musashi Miyamoto etong paan ni Baki at biglang hampas sa lupa, na kung saan ikinatulog naman neto ni Baki Hanma dahil overpower nga etong si Musashi Miyamoto mga idol. Maski nga ang grip neto ay OP talaga dahil sobrang higpit ng pagkakahawak, dahil nga maski nga etong si Yujiro Hanma nang sinuntok niya nga etong si Musashi Miyamoto ay hindi nga binibitawan ni Miyamoto etong kanyang katana kahit nga nasusuntok siya neto ni Yujiro Hanma sa mukha. At na may hampas nga etong si Baki Hanma ay nakatulog nga ito, at sa kanyang paggising ay nag-rematch nga sila neto ni Musashi Miyamoto. Ngunit this time nga etong si Baki ay nakatama na dito kay Musashi at napabagsak niya nga ito ng 10 segundo. At dito na nga nagseryoso etong si Musashi Miyamoto at nireveal niya nga kung gaano siya kabilis. Si Musashi Miyamoto nga ay kasing bilis nga ng speed of light, kaya ganoon na lang talaga ka-OP ang karakter na to, na kahit nga maunahan siya sa kanyang atake etong si Musashi Miyamoto ay kayang-kaya niya pa rin i-counter ang mga atake na paparating sa kanya. So dumako na nga tayo dito sa 5 dangerous techniques neto ni Musashi Miyamoto sa pakikipaglaban. Unahin na nga natin sa ating listahan etong signature moves neto ni Musashi Miyamoto, o kung tawagin ay imitation cut, na kung saan ginagamit nga ito ni Musashi Miyamoto kapag susukatin niya nga ang lakas ng kanyang makakalaban sa unang paghaharap. At yun nga etong ginagamit neto ni Musashi Miyamoto, na kung makakaiwas man ito ay masasabi niya nga may palag ito sa kanya, pero pag hindi nga ito nakaiwas ay dun niya nga masasabi na mas lamang nga siya sa kanyang makakalaban. At ang pangalawa niyang technique ay tinatawag na ultra high level sen no sen, kung saan OP talaga ang technique na to, kung saan mauunahan niya nga ang gagawin ng kanyang makakalaban, katulad na lang ng ginawa niya kay Baki. Habang nag-iisip nga itong si Baki ay naunahan niya nga ito dahil nga nalaman niya kung ano ang gagawin neto ni Baki, o sa madaling salita mga idol ay nababasa niya nga ang susunod na kilos ng kanyang makakalaban. Kaya OP talaga etong si Musashi Miyamoto. At ang pangatlong teknik niya nga ay tinatawag na rope method, kung saan ginawa niya nga ito kay Kyoretsu, at bagay na bagay ang teknik na to dito kay Musashi Miyamoto dahil nga speed of light ang bilis neto ay mabilis niya nga lang matatali o mabubol ang kanyang kalaban, tulad ng ginawa niya kay Kyoretsu, kung saan wala nga nagawa itong si Kyoretsu at sobrang bilis na pang counter ito sa kanyang makakalaban. At ang pangapat na teknik naman na ito ay tinatawag na Shinken Shiaradori, kung saan ang teknik na to ay kinakailangan nga ng sobrang bilis na time reaction, at dahil nga mabilis itong si Musashi Miyamoto ay kaya niya nga gawin ito, kung saan ang teknik na to ay kaya nga mag-block ng mga weapon tulad ng katana, espada at kahit anong patalim gamit lang ang kamay, kung saan iipit nga ito sa palad nila, kaya nga kinakailangan ng sobrang bilis na time reaction sa teknik na to. At tumungo naman tayo dito sa panlima. Sa panlima nga ay hindi nga natin papangalanan o sasabihin na lang nating unknown technique ito mga idol, pero ito ang masasabi nating isa sa mga pinakamalakas na technique neto ni Musashi Miyamoto, dahil nga napansin ko sa technique na to ay may pagka-similar nga siya dito sa technique neto mga Hanma Blood na si Yujiro at neto ni Yujiro Hanma. Ang kanila nga ay dress, kung saan gagawin niya nga tsako etong mabiktima nila. Ngunit dito kay Musashi Miyamoto ay gagawin ka nga ng espada tulad ng ginawa niya kay Baki, nang ihampas niya nga etong si Baki sa lupa. At eto nga rin si Musashi Miyamoto ay may pagkalintulad nga dito kay Yujiro Hanma, na kung saan halos parehas nga sila ng buhok at pareho rin sila ng tindig ng aura. At lalo na etong kanilang kapangyarihan na sobrang OP talaga dito sa anime series na Baki. At during laban nga dito ni Baki kay Oliva ay sabi nga ng isang gwardiya doon ay kahawig nga neto ni Baki etong si Musashi Miyamoto. Kaya naman etong si Musashi Miyamoto ay maaari ngang malapit nga siya dito sa Hanma family, o kaya may kaugnayan siya sa pamilyang ito. At dahil nga may mga nakita tayong hint about dito kay Musashi Miyamoto, pati na rin dito sa Hanma family, ay may nabuo nga ang theory mga bro na kung saan na maaari ngang napangasawa neto ni Musashi
ay isang Hanma blood. Yun nga ang aking nabuo dito kay Musashi at dito na rin sa Hanma family na theory na kung saan maaari ngang mangyari. Anyway, balik na nga tayo dito kay Musashi Miyamoto na kung saan pinatakbo niya pa nga ang sinaunang tao sa kanilang duelo. Etong si Pikel ay napatakbo nga sa takot dito kay Musashi Miyamoto. Samantalang etong si Kaio Retsu ay namatay naman dito sa kamay neto ni Musashi Miyamoto. Hindi nga siya nakaligtas dito sa lupit ni Musashi Miyamoto mga bro. At isang karakter nga lang ang nakapigil dito kay Musashi Miyamoto. Walang iba kundi itong kapatid neto ni Mr. Tokugawa na si Sabuko Tokugawa na kung saan sa kalagitnaan nga ng laban nila neto ni Baki ay hinalikan nga siya. At dun na nga ginawa neto ng kapatid ni Tokugawa na kung saan pinalaya na nga ang kaluluwa nito at umakyat na nga sa langit. So hanggang doon na nga lang ang kwento nito ni Musashi Miyamoto. Kaya pindutin mo na ang like at subscribe. Baka pakotong kita kay Yujiro Hanma. Joke lang mga idol. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Peace out.